So yon mga Banateros, yan, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ngayon, matagal-tagal tayo hindi tayo nakapag-vlog, nakapag-reaction. Kaya ngayon, pag-usapan ho natin itong nangyayaring hamunan ni Amy Marcos at ni Sandro Marcos. Pinapalabas ata ng mga aso or mga alagad ni Marcos na itong si Amy po daw ay ampon. Naku po. Akala ko dati ang ampon si Marcos kasi pinoprotektahan niya yung mga makakaliwa. Akala ko anak siya ni Joma Sison. Yung pala si Amy Marcos pala daw yung ampon. So yun nga, ang hamon ni Amy Marcos magpapa-DNA test siya, magpa-hair follicle test muna itong mag-ama. Itong si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos. Pasensya na. Ay. Inuubo tayo. Ito yung masaklap dito, yung ubo-ubo eh. So grabe talaga yung mga nangyari kagabi, no? Talagang ginimbal ni Amy Marcos yung ginimbal ni Amy Marcos yung Pilipinas kahapon. Aba, kung magkataon, magandang labanan. Tita versus brother versus son. Tsaka alam nyo doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, doon natin napatunayan na yung mga lumabas na mga sabi-sabi noon ay totoo. Dahil 'di ba dati si Cathy Binag din, 'di ba, na parang inaalok daw siya ni Lisa Araneta Marcos na mag-take ng ng droga. So ngayon napatunayan na natin na totoo 'yun. Ang tanong, kailan kaya may lalabas yung USB? Nga, Ma'am Cathy Binag, panahon mo na para ilabas ang USB. Oo, ang USB na matagal nang inaantay ng taong bayan. So doon, alam nyo, nakakatawa lang ngayon dahil katulad lang nila Larry Gadon at ni attorney, dapat tanggalin ni attorney sa pangalan niya, Auntie Claire na lang. Ni Auntie Claire, kasi alam mo yun, parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na sila yung paniwalaan kasi sila yung hindi kadugo. At yung kadugo ni Marcos na nagsasabing adik nga, etong si Marcos Jr., parang siya pa yung ayaw paniwalaan. Yun yung gustong palabasin ni Larry Gadon at ni Auntie Claire. Sabi nga namin, diba, marami nga nagsasabi na kakapatid. Kasi ang kapatid talaga, yan talagang pinaka number one na masasabi mong totoo yung sinasabi kasi yan talaga yung nakakasama eh. Simulat sa poll, nakakasama ni Amy Marcos, tsaka alam niya talaga yung tunay na kwento. Pero yun nga, medyo pinatagal-tagal pa, pero napakaganda rin nung timing na yun kasi sa harap ng libo-libong tao at buong Pilipinas, mga Pilipino ang nakarinig na etong si Marcos Jr. ay isang adik. Ngayon, kung sakali man na magpa-hair follicle test etong si Marcos Jr. at Sandro Marcos, dapat live. Oo, hindi yung parang magpapa-hair follicle test tapos biglang may lalabas na resulta. Sa panahon ko ngayon, di na tayo dapat basta-bastang maniwala sa ganun. Kasi naman na natin yung kung gaano tayo paikot-ikutin ng administrasyong Marcos. So yun nga talagang dinudurog nila si Amy Marcos ngayon at naglabasan, gamit na gamit yung mga vlogger, pati yung mga pages na binabayaran para siraan ng mga hindi sumusuporta kay Marcos Jr. Todo paninira ngayon kay Amy Marcos. Tsaka yung sinasabi ni Larry Gadon na sinisira daw ni Amy Marcos yung apelidong Marcos. Una-una, bukod sa sira na talaga yun, matagal nang sira yung yung pangalan yun. At yung ginawa nga ni Amy sa totosin, parang sinalba niya pa yung apelidong Marcos sa ginawa niyang yun. At guys, eto kasama ho natin
live, on the spot si ang pamangkin, ang nag-iisang dalagita ni ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos, guys. Ito po. Yun, no? Hi, kumusta po kayo? How are you, ladies and gentlemen? My name is Sandro Marcos. Sandra Marcos Cam. Yan. So, what's your question? Yun nga, anong masasabi mo doon sa sinabi sa'yo ng tiyahin mo na si Amy Marcos? Ayoko. Na ampun ka lang. Well, it doesn't matter if I am ampon. So long as we grew up together, I know everything what happened to him. Okay? He is, alam mo na yun. Doon na tayo sa tunay na vlog. Paano nga yan, Master? Ano masasabi mo doon sa na yan? Sa pinapalabas nila sa paninira kay Amy Marcos ngayon, yung kesyo hindi daw anak, kesyo sinisiraan daw ni Amy Marcos yung apelido nila, sinisira daw. At ito lang daw ay parang isang propaganda lang daw ni Amy Marcos para sa kanya mapunta yung supporters ng mga Marcoses. Unang-una, wala naman dapat sirain eh. Sa history pala ng Pilipinas, sirang-sira na. At sila na mismo, si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nagsabi na they took everything from us. Lahat na yun, siguro kayamanan, yung pride, pangalan, kahihiyan, lahat, credibility. So everything nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. And it doesn't matter. Ngayon kasi sabi mo, dinidiscredit yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos, di ba? It doesn't matter kung sabihin na natin, sakyan na natin yung sinasabi nila, yung naratibo nila na hindi tunay na kapatid. Pero lumaki pa rin sila na magkasama Kahit sabihin pa natin. Sabihin na natin na hindi niya tatay si Senior Marcos. Pero nanay niya pa rin si Imelda. Si Imelda Marcos. So magkadugo pa rin sila. At ang punto dito, magkasama silang lumaki. Diba? Kaya nga nagkaroon sila ng pelikula na inikinukwento doon kung ano naging sa karakter ni Marcos Jr., karakter ni Amy Marcos Jr., at marami tayong natuklasan doon na mga characteristics ni Pangulong Bongbong Marcos na nagre-reflect ngayon, at tulad lang halimbawa ng tamad. Tamad, di ba? Ngayon lang naman yung sa movie. Na walang alam, ganun. Nagre-reflect ngayon. At tama yung sinabi ni Sandro sinabi ni Amy Marcos, yung sagot niya kay Sandro, na ano ba sabi ni Sandro? Parang hindi ugaling kapatid. Hindi ugaling ng mga dugo nila. Ganun. Hindi magandang pag-uugali ng isang kapatid yung ginawa ni Senator Amy. Ako may kakilala ako na may kilala din sa lipunan. Kilala din sa lipunan na may kamag-anak siya na nalulong sa droga. Hindi siya nahiya na iparehab. Kasi yun naman lang talaga nararapat. Ipinarehab, so ibig sabihin, hindi yun pamamahiya sa kanilang pamilya, hindi yun pag-discredit sa kanilang pamilya, kundi para maisaayos yung isang kapamilya. Tama. Kung pagbabasya natin yung sinabi ni Senator Amy, gusto niyang mapabuti ang kanyang kapatid. Magpagamot, di ba? Kaya nga doon sa speech ni ni Senator Amy Marcos, parang hinihikayat niya si Marcos Jr. na tama na. Yan. Magpahinga ka na, magbago ka na. Kasi talagang ako naiintindi ako si Amy Marcos kasi kahihiyan Yes. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin mapatunayan ni Marcos Jr. na matino siya. Doon pa nga lang sa una-una, 'di ba, yung wala daw schedule wala daw schedule yung pagdating ng bagyo. Ayun, medyo ipunin yung tubig at gagamitin sa tagtuyot. Tapos yung meron pa isa nabangga ng barko yung flood control project. Ang flood control nasa ilog yan So ang dami niyang mga paliwanag, tas yung isa pa yung timba na pwede daw inumin yung malabo yun. Yung sa baha. So talagang doon pag pinagdugtong-dugtong niyo yung mga sinasabi ni Marcos na parang hindi masasabi ng matinong tao. Nung sinabi ni Amy Marcos na pansinin niyo ang pananalita niya,
At ang kanyang mga sinasabi, ang gulo-gulo na. Iba-iba na. Iba-iba na. Oo. Tsaka hindi naman bago to eh. Si Claire na mismo ang nagsabi, di ba? Na etong naging issue na itong pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos dahil una nang sinabi ito ni President Duterte. Oo. Pero ang tanong kasi dito, wala namang naging ending to eh. Hindi napatunayan na siya ay malinis talaga dahil naging question pa nga yung sinasabi ni Claire Castro na sinasabi ni Claire Castro na negative si Pangulong Bongbong Marcos, yung resulta galing sa St. Luke's. Questionable pa yon kasi halos 2 minutes lang yung pagitan ng from the time na yun ay prenases hanggang sa matapos makuha yung resulta. Walang ganun. Hindi ganun kabilis ang pagkuha ng drug test eh. Tsaka kapag tayo, alam ko, 1 linggo ata eh. 1 linggo Bago balikan or 3 days eh yun. Ilang minuto lang. Hindi, sabihin na natin na ang process talaga sabihin na natin 20 minutes. Yun, 20 minutes. Kasi presidente naman siya o pwede sabihin pwedeng na pabilisin eh, no? Mabilisin. Pero abot yan, hindi, mga 30, siguro mga 20 to 30 minutes kasi siyempre kukunan ka pa ng dugo. Hindi naman pa pwede na pagpunta mo doon, may dugo ka ng dala-dala. Kukunan ka ng dugo. Siyempre, lalagyan pa nga yan ng alcohol and all that, tapos tutusukan, nilalagay sa plate, tapos i-check sa microscope. So, yung palang kakain ng oras yun eh. Pero yung 2 minutes, mahirap pa naman. Malabo yun. Yung naman, yung mga sinasabi ni Ante Claire ngayon, paano niya lulusutan to? Actually, ito nga, may sinabi siya kagabi na papaano daw si Bongbong Marcos Jr. magda-drugs o gagamit ng droga, naiisa na daw ang kidney niya. Sabi niya, i-donate daw, i-donate daw sa tatay niya, pinagmamalaki niya na ganyan kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama, i-donate niya yung isang kidney niya sa tatay niya, kaya hindi siya po pwede magdroga. And only to find out na ang 2 kidney pala na i-transfer doon kay Daddy Ferdy Kay Marcos Sr. Kay Marcos Sr. ay galing sa kanyang sundalo, yung aide niya, at galing sa anak ng masahista niya. So hindi pala galing kay Bonget. So ano ngayon yan? Ipinost na yan, nilabas na. Oo, sunog na naman si Ante Claire. So checkmate na naman si Ante Claire. So panibagong na naman. Tsaka ito, tanong partner ba't parang pinalalabas niya, mas may alam pa siya sa kapatid? Yun na nga eh. Doon nga, yun nga yung katawa-tawa na nangyayari ngayon. Kaya katulad niya si Larry Gadon, si Ante Claire, na mas may alam pa kayo sa kapatid. Yung kapatid na yan, sabihin na natin, kahit nga sabihin na natin hindi magkapatid ng buo, etong si Marcos Jr. at Amy, simulat sa pool, magkasama na nga yung mga yan. Yes. Simulat sa pool, magkakasama na yan sa isang bubong at bakit ikaw, Ante Claire, wala kang kapatid? Na para hindi mo malaman kung ano yung ginagawa. Yes. Siyempre, malalaman yan. At ang punto dito, bakit namin kayo papaniwalaan na hindi naman kayo kadugo ni Marcos? Tsaka yung kay Gadon, Tsaka yung kay Larry Gadon. Kawawa naman si Larry Gadon, no? Na-disbar na ng 2 beses, matatanggal pa sa gobyerno. Yan ang naiintindihan ko kasi, siyempre, kahit naman ako ang sarap na buhay ko ngayon. Sumusweldo ako dahil ako ay isang secretary ng gobyerno. Hindi kaya nakatanggap din yun ng isang maletang hindi natin alam. Sa tono ng pananalita niya, galit na galit siya. Mukhang nakikinabang. Kaya nga si Ante Claire ngayon, ang tawag na kay Ante Claire, hindi na si Yusek Claire Castro. Second lady na. Siya na si second lady. Kasi di ba may first, si First Lady Lisa Araneta Matos. Tapos siya na yung second. Kasi parang hindi jowa parang jowa na ni Marcos Jr. si Claire kung ipagtanggol parang mas matindi pa siya niya, yung kilos niya mas matindi pa doon sa tunay na asawa. Holy pulpit kaya ganun na yung nangyayari. Siyempre sabi nga ni di ba? Sabi ni Amy Marcos, ang mga nagdodroga wala na rin niya sa katinuan. Malay natin
may itsura naman kahit paano si Auntie Claire. Oo, may asim. May asim pa, 'di ba? Kahit amoy baktol lang. Pero 'yun nga, yan yung isa sa kinakatakahan ng taong bayan. Na grabe ano. Dalawa lang ang katanungan nila magkano bayad sa iyo? At kung ano ba, may relasyon na ba kay ni Marcos? Yun. Kasi hindi mo rin masisisi yung mga tao Kasi sa kinikilos Oo. niya, yung Grabe. iba, yung matatalino. Sa bagay, Oo, spokesperson naman kasi talaga siya ni Pero Bongbong hindi Marcos ganun. Jr. Ang dami naman naging spokesperson. Attorney Salpanelo, Oo. Attorney Harry Roque. Iba pa. Ang daming mga ganun. Pero Issue-based lang pinag-uusapan. nakatuon lang siya sa issue. Oo. At ito kasi, personal na buhay Personal na pinag-uusapan oo. na dapat, ang personal na buhay, abogado. Abogado ni Pangulong Bongbong Marcos Oo. ang mag-ano. Baka, di ba, attorney din siya. Baka siya na rin yung pumalit kay Garcia. Dami niyang trabaho Dami mong trabaho. Sa palengke. Hindi, alam mo, Ante Claire, naaawa na rin kami sa'yo. Oo. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin mo, hindi kami makikinig sa'yo. Oo. Makikinig tayo, pero hindi tayo maniniwala. Hindi kami maniniwala sa'yo. Oo, ang sarap na pakinggan Oo. Paano yan? Katulad yan, hair follicle test. So ako, naniniwala ako matatapos lang lahat to kapag kumasa si Marcos Jr. sa hair follicle test Oo. ng live. Yes. Sabi ko nga, di ba, lagi natin sinasabi to, bakit napakasimple pag magpapa-hair follicle test ka? Unang-una, mapapahiya mo ngayon si VP Sara Duterte, hindi nagsasabi. Si Pangulong Duterte, Oo. mapapahiya mo ngayon. Mapapahiya. Pati tayo, ng Lahat mga tayo. supporters ng Duterte. Mapapahiya tayo, negative kami. Negative kami. Matino kami. Ano ngayon? Ano ngayon? Oo. So, ibig sabihin, mawawala ng credibility yung mga sinasabi natin at tayo mismo mawawala ng credibility. At pati rin, yung mga, lahat ng tao na nagsasabi na siya ay bangag, mawawala ng kredibilidad. So, ibig sabihin, wala nang maniniwala sa amin. Kasi nagsinungaling kami. Kaya lang, until na mapakitaan nyo kami ng proof, evidence ng hair follicle test na negative, pero dapat, from start to finish, naka-live. Hindi pa pwede yung biglang ite-turnover at papakita ni Auntie Claire na na negative ang na resulta ng hair follicle test. Hindi pa pwede yun. Baka sabihin niya kasi may mga nababalitaan ako na gagayahin daw yung katulad nung ginawa ni Pulong na hindi naman daw live. Yung diba inantay lang yung resulta. Pero yung naka-video. Hindi naman kasi issue kay Pulong Si Pulong, wala namang nagre-request kay Pulong na magpa-hair follicle test. Kusang loob na yun. Kusang loob siya. Sa kanya kasi, duda yung tao. At saka presidente siya, si Pulong. Kung mag-request yung mga taga-distrito niya, na hair follicle test ka ulit, na kailangan naka-video. Mula nang kinukuha yung buhok mo hanggang sa tinitest, hanggang sa makuha yung resulta. Wala namang ganun Ang issue kasi na kay Pangulong Bongbong Tsaka Marcos. hindi lang kay President Marcos. Pati kay Elisa tsaka kay Sandro, pati yung mga si Sap. Yung yung na mayo. Yung mga. Pero si sa pamilya muna tayo. Tony Boy. Yung Florendo. Daming pinangalanan. Jaime Marcos yun, Jaime Marcos yun. Credible talaga. Kumbaga, sa loob ng circle ng pamilya nila Grabe, no? Nagulat ako kagabi. Ano kayang pakiramdam ng ganun? Na buong pamilya kayo, iisa kayo ng bisyo. Ay, Sobrang lala siguro nun, no? happy. Kaya siguro yung mga nakikita natin nung nakaraan na si Marcos, di ba, ang unang nabalitaan si Marcos Jr. sinugod sa ospital. Si Lisa daw, di ba, ganun din. Tapos, mga ilang araw nakita natin si Lisa Araneta Marcos namamaga yung mata. Tandaan mo ba yun, yung namamaga yung mata? Yung may black para Tapos black eye. may lumabas pa na balita na binato daw ni Lisa Araneta Marcos itong si Marcos Bonget. Jr. Hanggang sa hospital. At ang bago ngayon, tuwing Friday daw, nasa St. Luke's si Sandro Marcos. Anong ginagawa doon? Parang kapag na-over na, nagpapa-blood transfusion. Parang gano'n. siguro ganun. Parang doon siya nagpapa-relax sa Sinabi niya di ba, kagabi? Senator Jaime Marcos. So ito napakalabo talaga na yung sinasabi ni Senator Jaime ay paninira lang. Kasi isipin yung mahigi, pamangkin niya yun. Yung dalawa pa, di ba? May dalawa pang kapatid si Sandro.
So sobrang grabe ka naman natita kung kung ganun ang gagawin mo, di ba? So talagang ibig sabihin, hindi mo masasabing paninira lang. Yan talaga ay totoo. Tsaka yun nga, walang ibang magpapatotoo niyan at walang ibang pinakamalaking ebidensya kundi si Amy lang. Yan. Kasi siya yung kapatid eh. Yes, Kahit totoo sabihin na natin na, eto, halimbawa, mali yung paratang ni Amy na nagdodroga din si Sandro. Sabihin na natin, labas na natin yun. Eh, hindi naman namomonitor yan ni Amy. Eh, yung kapatid niya simulat sa puli. Yes. Namomonitor niya eh. Simulan nung pagkalaki nila hanggang sa sabi niya, diba, sila pa daw naglilinis nung mga Kalat. pinagamitan. Oo. Mga kalat. So Biruin talagang mo, almusal kasabay marijuana. Ay, Grabe. sus, oh. Tapos magiinuman, magkukukain sa maghapon hanggang gabi. kaya siguro hindi sila masyadong pumapayat. Oo. Kasi pag Food trip muna. pag magpo-podrip muna Oo. sila ng siyempre ang side effect ng Marijuana. ay Malakas ka kumain. Malakas ka kumain. Oo. Eh ang naririnig ko sa mga at andyan naman yan pag Ayun research talaga. nyo. Oo. Sabay susundot siguro ng pagtapos Oo. na kumain. Oo. Ng tawag Pagka dito. busog ka na, tama na. Okay na. Kaya busog palang na. hilig nyo sa Jollibee, no? Oo. Ay, nako. Yun, Grabe mga pasabog na yan. Eh, yung kay naman, Kanino? kay tawag dito, doon sa mga nag-aalisan na. Oo. Grabe. Dumadami na sila. Sa akin, parang, habang maaga pa nililigtas nila yung sarili nila. Kumbaga, graceful exit. Baka mamaya, kung ano pa mangyari, madamay pa sila. So, I can't speak for them, doon sa mga katulad kay Lucas Bersamin, kay Pangandaman, Pangandaman. yung sa DBM. Biruin mo hindi mo, ito, ako naniniwala ako na may divine intervention, may kinalaman si Lord dito. Kasi, biruin mo, itong si Lucas Bersamin, napakalakas yan. Powerful talaga. Powerful na akala mo ay hindi talaga matatanggal sa gobyerno dahil kanang kamay niya yun eh. Ni Presidente yan eh. Pero natanggal siya. Nag-resign siya. Bakit? Ano ang dahilan? Yun ang isipin nyo. Ano Kasi ang dahilan kung bakit nag-resign ang isang makapangyarihan tao at piniling umalis bilang kanang kamay ng Presidente ng Pilipinas? Tsaka wala kang maiisip na, at siya lang ang maiisip mo na matitira talaga dapat. Yes, oo. Kasi siya yung kanang kamay. Si Ante Claire, kailan lang naman Wala sumulpot yung palengkerang yan eh. Oo. Sabihin natin si Boying, hindi rin. Lahat talagang si Lucas Bersamin ang talagang makikita mong makakasama. Yes, kasi Ni Marcos. pagkatanggal kay Vic Rodriguez, pasok agad si Bersamin. Tsaka sila na kumuha ng mga gabinete. Si Remulla, kailan lang naman sa DOJ yan, tsaka sa DILG, magkapatid, di ba? So, si Lucas Bersamin talaga, yung kasama niya, mula umpisa, until na mag-resign kahapon. At ito pa, yung sa DBM, si Amina, Amina, ano ba to? Pangandaman. Siyang may hawak ng pera. Oo. DBM. Oo, powerful din yun. Kasi siya talagang may hawak ng pera at siya nagre-release kung saan mapupunta yung mga pera. Kung tutuusin, ang kapangyarihan ay nasa kanya rin. Bakit siya nag-resign? Talagang Ayaw niya madamay, siguro. ayaw niya talaga. Siguro, tsaka, na-realize din nila din siguro na napapit lang sila ni Marcos Jr. At ito pinakamalapit. Maaari daw na traitor rin ni Boying Remulla si Marcos. Patay tayo dyan. Ito kasi yan. Kapangyarihan ni Boying yun. Kayang-kaya ni Boying yun. Ito kasi yan. Kung ako, halimbawa, isi-save ko yung credibility ko tsaka yung political career ko. Siyempre, makikita ko ang future niyan eh. Ay, puso, si VP Sara Duterte ang papalit dito. Kailangan umextra tayo dito. Kailangan gumawa tayo ng paraan na mapapansin ni VP Sara Duterte na parang yung ginawa natin ay papabor din sa kanya. Kung halimbawa man, si John Vic Remulla, pwede kasi si Boying medyo bumira na ng bumira to kay Duterte. Si Boying. Nila yan eh. Nagawa na nila noon yan eh. Tapos, di ba, kay Binay? Ginawa nila dati kay Binay yan. Iniwan nila si Binay. Tapos iniwan nila, tapos lumipat sila sa Duterte. Pangulong Duterte. So, pwede nilang gawin ang ngayong gawin. Kasi may mga Pilipino na ganun kadali kunin ng loob eh. Lokohin. Na, alam mo yun, tipong ipagtanggol lang.
ilang buwan mong binaboy ang Duterte, tapos isang araw pinagtanggol mo. Supporters ka na agad. Pero si ano kasi, susuportahan ka na agad. si Boyeng Rimulya, nakikita naman natin, bumabanat siya sa Duterte, di ba? Bumabanat siya sa Duterte. Pero si John Vic Rimulya, napansin mo ba na bumanat sa Duterte? Hindi pa. Hindi, di ba? So ngayon, itong si John Vic Rimulya, pwede yan umentra ngayon kay Bibi Sara Duterte. Sabihin ko na, ay, hindi kami okay ng kapatid ko na yan. Hindi kami okay ng totoo kapatid naman ko. yun. Which is, Totoo naman. Oo. Hindi kami nag-uusap niyan. Itong trabaho na ibinigay sa akin, ito lang wala akong pakialam sa kanya. Kaya, sa'yo ako, Bibi Sara. Oo, parang gano'n. Di ba? Pwedeng, basta alam mo na sa politika, kung ano nangyayari sa politika, magkakaroon ng pag-uusap, magkakaroon ng negotiation, na ganito, gagawin natin, pusunod na ako sa'yo, basta. Ako, ang ginagawa ko lang ito para sa mga tao, para sa trabaho ko. Hindi ako bumira hindi kita binira. Wala. Pero ang isa pang katanungan dito, Ter, ano kaya magagawa ng Supreme Court na nalaman na nila to? Actually, May ano ba sila? May lakas? Kasi ako wala akong masyadong alam dyan. May lakas or may karapatan ba ang Supreme Court na magpataw ng parusang pagbibitiw? hindi. Kay Marcos Kasi Jr.? pag may kaso na, tsaka i-enter dyan ng Supreme Court, sila ang sila ang naglalabas ng warrant. Warrant of arrest. So, kailangan magkaroon ka muna ng reklamo. Kailangan may magreklamo muna. Then, Supreme Court ang magdi-decide kung ito ba ang may, ano ba tawag dito? May, nasa dulo ng dila ako eh. Sige, tanong ka muna ng iba. Sa ombudsman. Anong lakas? Ang ombudsman, ang kinakasuhan naman yan, yung mga public officials. Lahat ng mga... Hindi kasama yung presidente doon. Hindi, wala siyang okay. sa presidente. So, ligtas pa rin pala si Marcos, no? Kung Tsaka sakaling ito, traitor rin ni Boying. Tsaka immune ng presidente, ha? Hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente hanggat wala ka talagang malinaw na ebidensya. Kasi immune sila eh. Habang nandyan pa sa pwesto. Alam nyo, sa totoo lang, pinakamatinding kasalanan to ng presidente. Una, korupsyon. Pangalawa, drug addict. Kasi yung kay Erap, di ba, kaya siya na nun kasi about sa korupsyon. Sugal. Sa sugal. Wetting. Pero mas matindi to eh. Matindi to. Kasi nagtumitik ka ng droga. Tapos ang grabe pa yung nakawan sa administrasyon mo. So doble-doble na talagang deserve mo nang mapababa sa pwesto. Ang malupit pa dito, ngayon natin napagtanto na bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong balita doon sa Alitagtag, Batangas na 13 billion pulburon. Yan ang problema. At saan napunta yun? At asan na yung driver? Yun. At sino yung drug lord doon? Ang tanong, may napanagot ba? Nahuli ba yung may-ari? Nahuli ba yung mastermind? Nahuli ba yung talagang drug lord? Oo, wala. At doon din natin napagtanto na kaya pala walang nahuhuling mga drug lord sa Pilipinas, puro lang palutang-lutang ng mga droga. Mismong presidente pala ay gumagamit din ng droga. Doon tayo na. Yun na yung pinaka-punto doon. Yun ang sagot. Yun ang sagot sa lahat ng katanungan na ngayon. Naliwanagan lahat ang taong bayan. Grabe, no? Kung pagdudugtong-dugtongin mo, alam mo na eh. Yun talaga na eh. Hindi, sa corruption, tsaka sa drug addiction, pagdudugtong-dugtongin mo, yung mga lumalabas na ebidensya, yung nangyayari, tsaka yung mannerism, yung epekto ng droga, epekto ng corruption, makikita mo lahat. Tapos na ang laban. Tsaka iba yung yung talagang iwi, yung yung ganon. Kasi ako yung kay Abalos, nagawa ganon siya, masasabi na natin sakit na yun mannerism niya yun eh. At sabi niya, di ba, naoperahan daw siya. Pero yung kay Marcos, hindi talaga eh. Iba eh. Iba yung gano'n niya, yung gigil talaga eh. Meron kasi, kay Abalos kasi, may mata, may kasama mo. May gano'n talaga eh. May gano'n eh. At may mga kakilala rin ako ng ganyan, yung parang nagiging mannerism na nila yan. So yun, no? Abangan natin yung matinding ang tanong, kakasakaya si Sandro Marcos sa hamon ng tita niya. Tayo natin. Yun lang naman ang susi dyan. Pero ulitin ko wag ho tayo papayag na bigla na lang may ipalabas ang Malacanang
Na resulta ng hair follicle test. Huwag tayo Oo. papayag sa ganun. Oo. Kasi baka doon tayo daanin eh. Oo. Baka sabihin nila, eto na, meron na. Magaling pa naman sila sa ganyan. Oo, ang galing nila sa ganyan at gasino na lang bayaran yan. Oo. Sa daming perang nawawala ngayon, di ba? Kahit ako, umalis ako dito eh. Pagbalik ko dito, kaya ko mag-produce ng ano eh. Ng negative na drug Kasi test. ang katwiran ng palasyo, ito yung gusto nyong mangyari na merong resulta ng hair follicle test. Oo. Yan yung papakita. Kaso, ang gusto nga natin dapat live. Live. On the spot, live. At pati yung resulta. Buong process. Buong process ng hair follicle test dapat buo, laka-live. Hindi Kasi- pa pwede yung bigla na lang papakita ni Auntie Killer dyan sa press con na negative ang hair follicle test ni Marcos Jr. Huwag tayong papayag nun. Oo, kasi kapatid na mismo ang nagsabi. Tapos, hindi mo pwedeng paninira yun. Kasi ikaw bilang kapatid, kahit sabihin pa natin, yung aso nga na ilang taon mo lang Oo. kasama umihi ka na pag nawawala. Hinahanap mo pa. Diba? Naalagaan mo. Ito pa na tao, kahit sabihin pa natin, although kapatid naman talaga yan, ang alam nga natin, si Bongbong Marcos ang hindi kapatid, di ba? Oo, kakala ko nga, si Bongbong Marcos, Oo. anak ni Joma Season Oo, di ba? Kasi kung protektahan niya yung mga NPA, wagas Oo. di ba? Pero hindi pala. No? At hindi rin natin sure kung totoo yung balita na kasi mahilig talaga, alam nyo naman, di ba? Ang gawain ng mga anang administrasyon pag hindi ka nila kakampi, Oo. talagang sisirain ka. Yun ang totoong paninira. Yeah. Kaya yung sinasabi ni Larry Gadon na sinisira ni Amy Marcos yung pangalan nila, bukod sa sirana, napakalabo ng pinagsasabi mo. At ngayon, biglang naglabasan, no? Yung mga tuta Wala, ni Marcos Jr. Kaya yan, magano lang tayo sa sa reaction ng tao, Yun. kung sino ang naniniwala. Majority wins naman kahit sa Oo. election, majority win. Tingnan nyo na lang yung mga comment, yung mga reaction ng taong bayan doon sa mga post. Pero Master, ikaw tatanungin, dapat na bang bumaba si Marcos Jr.? Para sa akin, kung talagang may problema sa drug addiction, no need na magtagal pa talaga siya dyan. Kasi nakikita naman natin yung yung resulta ng pamumuno niya na ang Wala, dami. yun. Subconsciously, marami silang pinapatay na tao. Kasi dahil sa pagnanakaw sa gobyerno, yung mga nalulunod sa baha, hindi naman nila kagustuhan yun. Hindi, Oo. ang masama pa dito, parang iniisip pa ng mga pamilya nawalan ng mga pamilya nitong mga nalunod, kasalanan pa nila. Oo. Kasi hindi nila nailigtas yung kanilang pamilya. Which is hindi, wag pong ganun. Kung hindi nyo man nailigtas ang kamag-anak ninyo na naanod sa baha, hindi nyo kasalanan yan. Tama. Kasalanan yan noong nagpoprotekta sana sa atin na flood control project na hindi nagawa. Okay, magpapaniwala doon kay Cuangco na congressman ng Pangasinan Ay, nako. na nagsasabing bakit daw doon nagtatayo ng bahay sa mismong flood pain. Sabi Kalokohan niya. yun. Kagaguhan yun, ha? Huwag niyong maniwalaan Dapat gobyerno ang nagtuturo sa mga tao kung saan kayo magtayo. O bago yan kumuha, magpatayo ng bahay, May permit may yan. permit yan. Oo. Tanga. Natalaka. Bakit nyo pinayagan? Oo. So yan, mga banateros, ako tatanungin, dapat na eh. Kasi grabe na yung nangyayari. Yung corruption pa lang, deserve niya ng matanggal sa posisyon. Paano pa yung pagiging drug addict, di ba? So, Yun. doble-doble. Grabe. At yung buhay ng mga kababayan natin, yun yung isa pa. Oo. So, deserve niya na talaga na na bumaba sa pwesto. Yan. At ito, sa harap namin sinabi to ni Pangulong Duterte, ayaw niya nga itong mangyari na maging presidente si VP Sara dahil bumaba or mapatalsik si Marcos sa position. Pero kung kinakailangan, Pero kung kinakailangan, wala tayong dapat magagawa. nang gawin. Oo. So yan, hanggang dito lang yung video namin. Support nyo, Master Judea at sa lahat ng Banateros ay, Brothers. i-upload mo na ba ito ngayon? I-upload na natin mamaya, 4 to 6 p.m. may special coverage tayo. Abangan nyo. yan sa Box Populi. Yan. Alright, bye-bye.